napapabayaan sila. Parang gano'n. Kaya ang ginagawa nila, yung mga grupo na kaibigan nila o ano, ganyan, naghahanap sila ng mapagbubuntunan ng parang yung sa loob ng pamilya na ilalabas nila doon, nang bubuli sila na yung kayang-kaya nila mga bata rin na kagaya nila. Tahanan ang nagsisilbing unang paaralan ng isang bata mula sa simpleng aralin tulad ng pagbilang, pagbabasa, hanggang sa tamang pakikisama at pakikitungo sa mga miyembro ng pamilya ay sa bahay talaga nagsisimula. Kaya't para sa ilang magulang gaya ni Evelyn, binigyang diin niya na ang pagpapabaya sa loob ng pamilya ay isang malaking dahilan kung bakit nagiging bully ang isang bata. Paliwanag niya na kung hindi nakukuha ng bata ang atensyon at gabay na kailangan niya sa bahay, naghahanap sila ng ibang paraan para mailabas ang kanilang emosyon na madalas humahantong sa pananakit o pambubuli sa mga batang tingin nila ay mas mahina. Kaya para sa ibang magulang gaya naman ni Vanji, mahalaga ang pagkakaroon ng mahigpit at maayos na pagdidisiplina mula sa mga magulang at mga guro. Kailangan talaga ang mahigpit na pag-aano ng mga teachers para sa mga bata. At saka kami ng mga magulang. Yun lang naman talaga dapat kasi kung hayaan nakagisna ng bata sa bahay na ganyan na hindi nila ma-release yung kanilang emosyon na kasi natatakot. Kailangan ng bata kinakausap ng maayos maunahan. Na sana ganun din sa loob ng eskwelahan. At pagdidisiplina number 1. Para naman sa mga guro na nagsisilbing pangalawang magulang pagdating ng mga bata sa paaralan, ang pinakamabisang panlaban sa violent tendency ng isang bata ay ang pagpapadama ng pagmamahal, pag-aalaga at pagpapahalaga. Yung alam mo ang pinakapangkontra no dito sa tendensiya no na marahas yung violent tendencies ba no paramdam natin no doon sa ating mga anak, sa mga bata no na talagang sila ay inaalagaan, na sila ay pinapahalagahan at pinamahal no. Yun siguro yung pinaka mabisa. At dahil ang paaralan ang nagsisilbing extension ng pamilya ng isang estudyante, binigyang diin ng mga guro ang kahalagahan ng pakikipagtulungan sa kanila ng mga magulang. Ang bata ay magulang niya, physically, biologically, ang parents niya. Pero pagdating dito, kami, at nakikita namin yun. Yung hindi pinapakita ng bata kasi minsan sa magulang nila kasi papaluin sila, pero dito kasi sa teachers, alam natin, mayroong tinatawag tayo ng mga violations kapag sabihin mo ng bata. So dito nila nailalabas ito. No? Kaya kami ang sumasalo basically ng problem na nangyayari dito na sa bahay, yung extension. Kaugnay nito, binigyang diin ni Education Secretary Sonny Angara na dapat ay walang puwang ang bullying sa kahit saang sulok ng mga paaralan at lipunan. At upang tuluyang wakasan na ang bullying o pang-aapi sa mga estudyante sa buong bansa, nilagdaan na ni Secretary Angara ang nirebisang Implementing Rules and Regulations ng Republic Act No. 10627 o mas kilala sa Anti-Bullying Act of 2013, nakasaad sa bagong IRR, ang pagpapatupad ng school-wide prevention programs, kung saan lahat ng pampubliko at pribadong paaralan, maging mga community learning centers at mga eskwelahang pinangangasiwaan ng DepEd sa ibang bansa, ay kinakailangang magpatupad ng standard anti-bullying policy. Itinakda rin ang papel ng bawat guro, school heads, magulang, substitute parents at maging mga mag-aaral upang masigurong walang kasong mapapabayaan. Para sa DepEd, hindi lamang ito hakbang para sa disiplina, kundi para sa mas mataas na kalidad ng edukasyon sa bansa. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.